Ngayon ho, mga kababayan, after ng China, puntahan po natin, eto. Kaya nang binuran nyo na ako. Dahil Putik na yan. Binurat na daw niya. Gaya daw ho yan, binurat niyo na ako, sabi ni Harry Roque. Ano ba galit ni Roque dito? No? Nagkakalit to eh. Nakita ko na lang yung live niya, galit eh. Sabi ni Jorge Dralid, parang yung teacher na 1 hour nagpaliwanag about sa lesson tapos tinawag yung DDS student, ang sagot, di ko po alam, sir. Ganyan yung mga yan. Eto, pakinggan nyo ho si Roque, mga kababayan, na may sinasabi ho. Roque, banat. gaya ng binuran nyo na ako. Talagang sabi niya, gaya niya, binurat nyo na ako. Saan po ba? Ano galit ni Roque dito? Ang alam ko, humihingi siya ng asylum. Doon po sa doon po sa kinaroroonan niya. Di ba? Alam ko, pagkatapos ng desisyon doon sa kanyang asylum, iuuwi, dadalhin na din to sa Pilipinas. Ano yung sinasabi niya? Binurat siya, mga bossing. Ulit nga! Gaya ng binuran nyo na ako. Sabi ni Marijo, Badyo. Hindi ba yun yung sabi ni Roque? Sorry, ulitin ko nga, putik na yan. Sorry. Hindi ko, nagagalit lang ho. Ang alam ko, nagagalit eh. Sabi ni pambansang nanay survivor, Mark Ramos, binura. Binura ba? Sorry. Ulitin ko ha. Gaya ng binuran nyo na ako. Binura. Sorry. Sorry naman. Ang pagkakaintindi ko, binurat, mga kababayan. Alam nyo ho, kasi kapag nakikita ko si Harry Roque, mga bossing, it's either po nakabuka yung bibig ng ganyan. Kaya ang napapaisip ko ang pagkakarinig ko, binurat, mga bossing. Binura pala. Sige. Okay na. Malinaw na ho tayo dyan. No? Gaya nun, binura na daw po si Roque. Ulitin ko hindi po binurat. No, mali lang ho yung pagkakarinig ko. Kayo diyan kasi. No? Kasi kapag kayong si Roque na ang talakayan natin, laging ganun yung sinasabi nyo. Meron sasabihin, naglilinis ng tubo o maglilinis ng tubo. Sino ba nagpauso niyang palinis-linis ng tubo kay Roque na yan? Ano? Sino yung nagpauso ng mga maglilinis ng tubo? Saan nyo ba narinig yung mga paglilinis ng tubo ni Roque sa Oblo? Alam ko, naglilinis at maglilinis sila ng tubo doon sa loob ng kulungan kapag ka nakulong si Roque. Tuloy na ho natin, mga bossing. Gaya ng binuran nyo na ako. Yan ha. Maayos ha. Sabi ni Ma'am Lynn Mariano, ikaw. Ako ba nagpauso po noon yung paglilinis ng tubo ni Roque? Ay, sorry. Sabi ni Cheche, ako din. Hindi kasi naman, papaliwanag ko ha. Yung paglilinis ng tubo doon sa loob ng kulungan, yung mga lababo, yung mga CR, may mga tubo-tubo ho yan, mga bossing. No? Yung mga preso, sila ho yung mga naglilinis ng mga CR, sila po yung mga naglilinis ng mga katubuhan po doon, mga bossing, sa loob ng kulungan. Yun po naman ang ibig sabihin ko doon. Baka na-misinterpret nyo lang ho. Game! Tuloy! Gaya ng binuran nyo na ako. Dahil ako'y Gaya nun, binura nyo na ako dahil daw? pabor kay Duterte. Bakit? Dahil daw pabor kay Duterte. Yung pala yun. Mukhang burat. Sabi, uy, grabe kayo. Baka may mga batang mga nanonood dito, Marijo. Kayo talaga. Hindi ako nagsasalita ng mga ganyan, ha? Tuloy, walang putol, Roque. Paliwanag mo. Gaya ng binuran nyo na ako. Dahil ako'y pabor kay Duterte. Bakit ako hindi papabor kay Duterte? Bakit nga ba? Hindi ka papabor kay Duterte. Sige nga. Nung ako'y mambabatas, lahat ng sinulong kong batas, sinulong niya at pinirmahan para maging batas. Pati Pogo? pati ba Pogo? Napaboran ba kayo sa Pogo kaya pasok ang Pogo? Universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot, libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan, National AIDS Law Policy, libreng patubig sa mga maliliit na mga magsasaka. Huwag kang dyan, Roque. Alam namin yung kwento sa inyo, no? Itinatakwil, isinusumpa, ayaw na sa iyo ng mga Duterte. Alam mo yon? Ayaw na sa iyo ng mga Duterte. Bakit to, mga kababayan?
Kung maalala nyo ho, ipinipilit, isinisiksik, ano pa ba pwedeng isinasalaksak ni Roque, no? Yung kanyang sarili doon po sa mga DDS, doon po kay dating Pangulong Duterte para maging lawyer ni dating Pangulong Duterte. Ano sabi sa kanya? Ayaw kay Roque. Sabi, umuwi ka na daw. Sabi ko kay Roque, umuwi ka na, asikasuhin mo yung kaso mo, Roque. No, wag mo kaming intindihin. Syempre mga kababayan, yung kanyang asylum na talaga namang pinangahawakan at yun na lang po talaga ang kanyang pinangahawakan, hindi niya pwedeng bitiwan yun. Kasi po, yun yung sinabi niya doon sa kanyang asylum. Yun yung dahilan niya sa paghingi niya ng asylum. Na kaya po ako ginigiba, kaya po ako pilit na ginigipit ng administrasyon ni Marcos ay dahil ako ay sumusuporta kay BBM, ay kay dating Pangulong Duterte. Pero hindi ho yun yung katotohanan. Kaya lang po hindi makabitaw yan sa mga DDS, sa mga Duterte dahil nga po yun yung dahilan nila. Ang katotohanan po, kaya po inahabol, kaya po pilit na gustong maaresto si Harry Roque, mga bossing, kasi hindi maipaliwanag yung kaperahan niya doon sa Kongreso, bakit biglang naging milyon-milyon. Yung 3 milyon, biglang naging 65 milyon. O, di ba? Yun ang katotohanan. At nung nangako siya, sabi niya, dadaling ko po yung ebidensya sa mga susunod na araw, hindi na po nagpakita. Yung sa Pogo naman, mga kababayan, mga boss chief sir, kung maaalala nyo, nung AR de la Serna time, di ba? May mga nakitang mga papeles, dokumento nila Roque doon sa loob ng Pogo. Si de la Serna doon natutulog sa Pogo, doon nakatira sa Pogo. Ang dahilan daw po ay nag-aaral daw po. Ibang klase magpa-aral si Roque. Kung si Roque nagpapa-aral, ano daw ho, piloto, mga kababayan. Mahal ho yun, no? Flight school ho, mga bossing, flight student. Yung anak ko, magkano? Flight student. 1.3 million sa isang taon. Ganun ka mahal, ibang klase. Di ba? Pangalawa, bank accounts nila Roque, nakita doon sa loob po ng Pogo. Pangatlo, yung checkwa na galing sa Pogo, nakita doon sa bahay nila, sa Benguet. Di ba? Kaya hindi po basta-bastang sasabihin lang ni Roque na wala naman po katotohanan na wala kaming koneksyon sa Pogo At ngayon na nga po, ayun, lumabas yung kaso na may human trafficking galing po sa Pogo. Kaparehas ng mga kaso nila Alice Guo, kaparehas ng kaso ni Cassandra Leong. Sabi ni Sir Jorge Edralin, Mark, kapag sa akin itinago si Cassandra Leong, magkalas-kalas na tayo. Sabi ni Sir Jorge Edralin, no, madaming gustong magtago kay Cassandra Leong. Diba? Pare-parehas sila ng kaso. Human trafficking. Yung isa, nasentensyahan na habang buhay. Kaya po, mga kababayan, kung mahuhuli, maaaresto at mapapatunayan na si Harry Roque ay sangkot doon, malamang po, mga bossing, habang buhay na po tong maglilinis ng tubo sa loob. Ulitin ko, ang ibig ko sabihin sa tubo, yung mga tubo po ng mga kinakalawang na mga lababo. Okay, wag kung ano-ano yung iniisip nyo dyan. Sabi ni Ronnie de Guzman, ako din, pwede na sa akin si Cassie Ong. Di ba? Etong mga ito, kapag ka natago si Cassie Leong, kapag ka napasama sa kanila si Cassie Leong, o kaya si Kitty Duterte, bigla babaliktad tong mga to, bigla magiging DDS itong mga to tuloy mo, Roque! Libreng tuition sa state universities and colleges, Libreng tuition. Baka naman kay AR de la Serna lang yung sinasabi mong libreng tuition. Di ba? Totoo yan, totoo. Wala kayong panama kay Congressman Dan Fernandez. Uy, wag mong bigyan ng issue. Di ba? May connection yan sa Pogo. Sabi ni Lilia G. Si Roque. Pa-KFC ng like button.